At ikaw, lumapit ka rito. Ano ba ang gusto mo? Bitawan mo ako. Huwag kang magkunwari, ginagawa mo lang to para pansinin kita, di ba? Wala akong ganon. Huwag, hindi pwede to. Nag-aaral pa ako, hindi talaga pwede. Mahirapan ako magkaanak kaya walang mangyayari. Unang beses ba niya to? Ang responsibilidad ko, pananagutan ko. Sabihin mo, anong magagawa ko para sa'yo? Pwede mo ba akong pautangin ng kaunti? Talaga nga, lahat ng babaeng lumalapit sa akin, may pakay. Magkano? 6,000. Ang lakas ng loob mo humingi. Heto ang card, kunin mo na. Ano? Kulang pa. Ito, kunin mo. Kung magkano ang gusto mo, meron. Pero huwag mo na ako. Muling makita. Ako. Binata, pinapauwi ka na ni Lola Matriarca. Di nga, di naman kasi palalapis sa babae si Binata. Ngayon lang nagbago. Ito ang numero ni Binata. Kung kailangan mo, tawagan mo. Putang ina, dapat 20,000 ang ibibigay mo para sa bahay ng kapatid mo. Ayan, tumakas ka pa. Ikaw. Ano yang tiyan mo? Buntis ka. Ako. 500,000 piso na dot ang ibibigay ni matandang utaw. Kapag ikinasal ka na, lahat ng problema natin, malulutas. Ngayon, buntis ka pang umuwi. May halaga ka pa ba? Magkano na lang ang katumbas mo ngayon? Kahit mababa ang tingin ko sa sarili ko, yon ang problema ko. Kung gusto niyo akong ipagbili, mas mabuti pang. Bitawan niyo na iyang balak niyo. Ate, huwag kang magpadala. Paburisin mo muna yang bata. Tapos magpaayos ka ng kung ano. Matanda na si matandang wuto. Hindi niya mapapansin yon. Hindi ko papatayin ang anak ko. Ginagamit lang niyo ako. Siya lang ang tunay na pamilya ko. Anak, sa ano ka mabubuhay? Ang pagkakaroon mo ng diploma, ang nagpapahalaga sa'yo. Ngayon, may anak ka. Sinong magkakagusto sa'yo? Huwag kang makialam. Ako na ang bahala. Walang hiya ka. Inayos ko na ang lahat para sa'yo. Tapos, nagpakalayo ka't nagpasuso. Bantis ka pang umuwi. Makinig ka sa akin ngayon. Tanggalin mo yang bata. Dalhin niyo siya sa ospital at ipa-abort yan. Huwag. Bitawan mo ako. Dalhin na niyo siya kay matandang wuto ngayon din. Tapusin na natin ito sa harapan niya. Huwag. Layuan mo ako. Bitawan mo ako. Kumusta po, doktora? Nagpa-check up na si Lola Matriarca. Wala namang malalang problema. Nabibigatan lang sa pag-isip at stress. Bukas na lang kunin ang resulta ng check-up. Lola, buti okay ka lang. Kung nalaman ni Loyo galit sa akin, sasabihin niya hindi kita inalagaan. Bago pa man dumating ang lolo mo, mababaliw na ako sa kakaisip. Ano po ba ang ikinababahala niyo, Lola? Ang pagiging matanda na ng angkanli, mahirap magkaanak ang mga li. Ilang henerasyon, isa lang ang lalaking tagapagmana. Ikaw na lang ang natitirang sanga, pero wala ka man lang bala. Hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin. Kung ganito pa rin, mawawala na ba ang angkanli? Lola, abala siya sa trabaho. Naghihintay naman ako sa kanya. Hintay pa rin. Baka nakalibing na ko sa lupa bago pa siya mag-asawa. Lola, magpagaling ka lang. Mamumuhay ka ng matagal. Kapag may naipanganak ka ng apo, saka lang ako titigil sa pag-aalala. Ketsin, bukas, papuntahin mo rito ang tatay mo. Pag-usapan muna natin ang kasal. Sishpo, Lola, susundin ko ang lahat ng gusto nyo. Lola, okay. Ano ang ako? Hihintayin mo ba talagang mamatay ako bago ka kumilos? Tapos na ang usapan. Bakit ko na naman naalala yung babaeng yon? Aray, Anong proyekto ang gagawin mo? Buntis ang anak ko. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Dinala namin siya para magpa-abort. ayoko magpa-abort. Wala kang magagawa. Bata ka pa lang, buntis ka na. Ano ba yan? Ang mga babae ngayon, wala nang hiya. Tama, pakinggan mo ang sarili mo. Palaging naglalaki sa labas. Wala ka namang daladalang pera sa bahay. Papatayin kita. Tigilan mo yan. Mapapahamak ang sanggol sa ginagawa niyo. Yung babae sa exclusive club, ito ang numero ni Boasting. Tawagan mo siya kung kailangan mo. Baka kailangan kong agad na sabihin sa binata ng pamilya. Sabi ni matandang wuto, kung wala ka pang anak,
pwede ka pa ring maging dalaga. Payag siyang magbigay ng 150,000 piso na dote. Ayokong pakasalan ang matandang guto. At ayoko rin ipalaglag ang anak ko. Kung hindi mo pakakasalan sila, Wuto, saan kukunin ang dot? Paano na ang bahay? Gusto niyo lang talaga ng pera. Heto, hawakan mo. Magkano ba ang kailangan mo? Meron ako. Saan? Ang singsing na ito ay napakahalaga. 9 piso. 9 sentimo lang ang halaga nito. Sinong niloloko mo? Ayoko. Ay, Ngayon ay ang kasunduan ng aking anak na si Suketsin, at ng binata ng angkan Lina si Yanting. Isang malaking karangalan para sa aming pamilya Su, na makapag-ugnay sa pinakamayamang angkan sa Manila's Elite Circle. Nakakatawa ka, Yisu. Ako, isang matandang babae, mahigit 70 taon na. Ang tanging hiling ko ay mag-asawa na ang apo ko at magkaroon ako ng apo. Bakit wala pa si Bosting? Ganito na ang oras. Nasaan ang magkasintahan? Kuya Yanting, tingnan mo ako. Maganda ba? Gusto ko sanang isuot yung espesyal na gown na para sa biyuda ng pamilya Lee. Ibigay mo sa akin, pwede ba? Tandaan mo, negosyo lang ang kasunduang ito. Alamin mo ang lugar mo. Yung gown. Pag naging biyuda ka na, saka mo isuot. Kung wala kang pera, ipaabor mo ang bata at sumunod ka na lang. Pakasalta kay matandang butaw. Narinig mo ba? may pera ako. Ito na naman ang peking singsing na to. Sinong niloloko mo? Mayaman ang ama ng batang ito. Mayaman siya. Mayaman ang tatay nito. Kung mayaman siya, bakit ganyan ang kalagayan mo? Kung wala kang pera, ipaabor mo ang bata at pakasal ka kay matandang butaw. Totoo ang sinasabi ko. Mayaman talaga siya. Kung makokontak ko lang siya. Kahit magkano, mabibigay niya. Maniwala kayo sa akin. Ayokong ipa-abort ang baby ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka ngayon din. Tumawag ka sa sugar daddy mong yon. Kung hindi ka makakuha ng pera, alam mo ang mangyayari. Tumawag ka. Akala ko, kaya kong harapin itong mag-isa. Ayoko nang makita ang mukha mong mayabang. Pero di ko inakala. Sa huli, ikaw pa rin ang hihingian ko ng tulong. Lijanting, ako si Shen King Suan, tulungan mo ako. Shen King Swan. Sukeksin, ikaw pala? Wala ka bang hiya? Alam kong may balak ka. Gusto mong makuha ang Kuya Yanting. Wala talaga. Pakiusap, huwag. Pwede mo bang sabihin kay Yan? Sasabihin ko. Sa'yo sasabihin ko. Malapit na akong makipagkasundong pakasal kay Yanting. Mula ngayon, asawa ko na siya, si Sukeksin. Eto ka, babaeng walang kahihiyan. Kung ulitin mong landiin ang Kuya Yanting, tignan mo kung anong gagawin ko sa'yo. Hoy, tol, niloko ka lang no? Nasaan na ang kabit mo? Ang pera? Kung ganyan, huwag mo akong sisihin kung wala ng kapatiran sa ting dalawa. Ano ang balak mo? Mula ngayon, magkakamag-anak na ang Su at Lee. Maligayang pag-isang dibdib kay Binibining Su at sa Angkan Prinsip. Maligayang bati, Prinsip at Binibining Su. Magpakailanman. Binata ng pamilya, sandali. Ano yon? Yung babae sa club nung nakaraang 6 na buwan, naalala mo? Ano ba? Bitiwan mo ako. Yung babae, yung sakim na yon, ano ba? Kanina lang, nakita ko siya sa ospital. Malaki na ang tiyan niya. Parang mga 5 o 6 na buwan na buntis. Sino? Sinong bantis? Paano nangyari yon? Impossible. Posible talaga. At ang damit niya, sobrang kapos. Mukhang hindi rin siya masyadong maayos ang buhay. Hindi pwedeng mangyari yon. Binigyan ko siya ng 60 milyon noon. Kung wala ng perang mahuhuthot, ano pa ang silbi ng batang yon? Ang cute-cute, patayin mo siya. Walang halaga ang babaeng ito. Papatayin kita. Ito yung card na binigay mo sa kanya. Tingnan mo. 60 milyon, 10 piso lang ang nagastos. Hindi siya gold digger. At yung 10 pisong iyon ay ginamit pa para. Para saan? Bumili ng pregnancy test. Ano ang gamit ng pregnancy test? Buisit na bata. Para malaman kung buntis, syempre. Pero, pinipili siya ng pamilya niya na magpa-abort ngayon. Magpa-abort. Yanting, ano tong nangyayari? Kuya Yanting, huwag kang maniwala sa kanya. Ituloy na natin ang kasunduan. Pasensya na, hindi na matutuloy ang kasunduan. Lianting, ano ibig mong sabihin? Pasensya na. Wala na akong oras. Kuya Yanting, para sa babaeng yon.
Iwan mo ako. Kailangan kong panagutan siya. Ah, Lianting, isipin mong mabuti. Kapag lumabas ka sa bulwagang ito, ang aming suklan ay lubusang maghihiwalay sa angkanli. Lianting. Wala ba talaga akong halaga sa puso mo? Kanina mo sinabing may tagapagmana na ang angkanli? Malamang isang binata ng pamilya. Ayos. Tara, dalhin mo ako para makita. Lola, walang halaga ang singsing mong ito. Wala namang pakialam ang ama niya. Sumunod ka na lang. Pakasalan mo si matandang butaw. Ipa-abort mo ang bata. Narinig mo. Ayoko. Ayokong magpa-abort. At hindi rin ako magpapakasal kay matandang buto. Hindi na kita ina. Ang anak ko na lang ang pinakamalapit sa akin. Kung hindi mo na ako kinikilala, edi wala na akong konsensya kung ipagbibili kita. Asawa ko, nasaan siya? Nandito siya. Kamusta? 15,000, hindi ba maganda? Noon, sinabi mo sa akin, bagong graduate na estudyante siya. Kalahating dalagang bulaklak, ngayon ito, ginagawa mo akong ama na lang bigla? Wag. Hoy, huwag kang magmadali. Yung sanggol, ipa-abort na lang natin. Magkano? 6,000. Ang lakas naman ng loob mong humingi niyan. Kunin mo itong card na ito. Ako. Paumanhin. Ako ang nagkamali sa'yo. Naligtaan ko pa ang tawag mo. Siafu, bilis. Huwag. Anak, ipa-abort mo na lang ang bata. Pagkatapos noon, saka tayo makakapagbenta ng may magandang halaga. Laoutu, huwag kang mag-alala. Ayusin ko na ito. Ang bagal-bagal mo, ako na ang gagawa. Sino ang makakatulong sa akin? Tulong. Hawakan niyo siya para sa akin. Huwag. Ano-ano ang gagawin mo? Sa hinaharap, asawa kita. Pero ngayon, may supling ka ng iba sa tiyan mo. Siyempre, ipalalaglag ko to. Huwag. Sino ang maglakas loob na galawin ang anak ko? Ilapag mo ang hawak mo. Ilapag. Bitawan mo ako. Bitawan. Bilisan mo, bitawan mo ako. Paumanhin, huli na ako. Wala. Hindi ko nahahayaan na may mang-api sa'yo mula ngayon. Si Shen King Suan ang biyuda ng angkanli. Kung gagambalain niyo siya, naghahanap kayo ng kamatayan. Bugbugin niyo sila ng todo. Doktor. Kumusta? Ligtas ang dalawang sanggol. Pero, ang pasyente ay may malubhang malnutrition. Baka magkaroon ng panghabambuhay na komplikasyon. CJ. Paumanhin, ako ang nagkulang sa'yo. Ang bata. Huwag ang aking anak. Huwag. Huwag ang aking anak. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ako ito. Ligtas ang bata, ayos lang. Bakit ako nasa ganito kayang sosyal na kwarto ng ospital? Hindi ko ito kayang bayaran. Ayos lang. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na yan sa hinaharap. Ako ang ama ng bata. Ako ang sasagot hanggang dulo. Pinanatili ko ang bata.
Hindi para pilitin kang magsagot sa responsibilidad. Alam ko. Nagkamali ako sa'yo. Mali ako noon. Ngayon, ako ang mag-aalaga sa'yo. Tang ina, ngayon ka lang nagkamali. Saan ka ba noon? Lola, Anak, si Yanting ang may kasalanan sa'yo. Hindi po. Dala-dalawa ang anak mo para sa angkanli. Ikaw ang tagapagligtas ng angkanli. Mula ngayoy pamilya na tayo. Bibigyan ka namin ng kabayaran. Lola, kanina ko iniwan ang pamilya ni Sukeksin. Hindi po kayo nagagalit sa akin. Nag-imbestiga ako. Hindi mo nakuha ang tawag kanina. Si Sukeksin ang sumagot. Sinadya niyang hindi sabihin sa'yo. Muntik nang maging 3 buhay ang mawala. Napakatusong ng babaeng yan. Hindi siya bagay sa'yo. Manatili kang tahimik kasama si King Suan. Ang problema ng pamilyang Su, ako na ang bahala. Sige po. Anak, may pagkukulang ang angkanli sa'yo. Ito ang heirloom ng angkanli, ang jade hairpin. Lagi itong ipinapamana sa tunay na biyuda, ngayon ay sayo na ito. Hindi pwede, Lola. Napakamahal nito. Tanggapin mo. Hindi ko po kayang tanggapin. Kunin mo na. Heirloom ng angkanli ito. Paumanhin, Lola. Hindi ko sinasadya. Ayos lang, ayos lang, ayos lang. Anong sinasabi mo, natatakot ang bata? Babayaran ko po kahit wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Pero mag-iisip ako ng paraan, Lola. Anak naman. Isang walang kwentang lumang bagay lang yan, babayaran pa ba? Mabuti nga nabasag, papalitan ko ng mas maganda. Self, O, linisin mo agad, huwag kang nakatitig dito. opo. Anak, may pagkukulang ang angkanli sa'yo. Napakalaming hirap ang dinanas mo. Yanting, huwag mong pababayaan si King Suan sa hinaharap. Naiintindihan ko, Lola. Biyuda, ito'y medical fund para sa inyo. Lahat ng buntis na may kahirapan sa pera. Libre ang lahat ng gastos. Libre ang gastos para sa mga buntis na mahihira. At itong pangalawang kahon, ipinangalan din sa inyo bilang isang charity fund. Lahat ng batang hindi makapag-aral. Makakapag-aral na. Bakit ang babait ninyo? Lola, isa kang totoong mabuting tao. May mabuting kapalit yan. Huwag kang umiyak, magpahinga kang mabuti. Bukas, susunduin ka namin pauwi. CJ, Maligayang pag-uwi, biyuda. Umupo lang kayo, huwag nang tumayo. kumusta kayo? Ito ang regalo ko para sa iyong pagpasok sa pamilya. Hindi pwedeng ganyan, Lola. Napakamahal nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na, pulseras lang yan. Sa hinaharap ang buong angkanli. Iyo na. Biyuda, pahintulutan ninyo akong ipakilala sila sa inyo. Ito ang una, si Aling Wang, siya ang bahala sa inyong aw-aw na pangangailangan at pagkain. At ito ang pangalawa, si Aling Zhang, ang inyong senior nutrition consultant. Ito ang pangatlo, si Aling Liu, ang inyong prenatal education expert. Ang pang-apat, si Aling Tzu, ang inyong parenting expert. Biyuda, ito ang espesyal na pampalakas para sa pagbubuntis. Ang mga sangkap ay galing sa buong mundo, inilipad dito. Umalis na kayo. Tikman mo ito. Ito ay espesyal na inihanda ni Lola. Iniluto ng 3 oras.
Hindi ko inaasahang maraming tao ang magmamalasakit sa batang ito. Ano, mapait ba ang gamot? Hindi po, Lola. Naiiyak lang ako sa tuwa. Salamat po, Lola. Oo pala, Mrs., ang mga damit na ipinapagawa para sa biyuda. Naipagawa ko na rin. Lahat ay galing sa buong mundo, special na in order. Dalhin dito. Ito ang custom-made fashion na eksaktong sukat sa iyong katawan. Huwag na po, Lola. Mas sanay pa rin akong magsuot ng mga karaniwang damit. Kailangan mong mag-adjust ng unti-unti. Mula ngayon, titira ka kasama si Yanting. Hayaan mo si Yanting ang mag-alaga sa araw-araw mong pangangailangan. Hindi po pwede, Lola. Kaya ko naman po mag-isa. Hindi. Paano kung magigising ka sa gabi para uminom o umihi? Paano kung mahulog ang bata? Hala! Hayaan mo si Yanting ang mag-alaga sa iyo. Iyan ang tradisyon ng aming angkanli. Huwag kang mahiya. Noong bata pa ako, Lola, ganyan din ang naranasan ko. Talaga po bang pwede? Siyempre naman, pwede. Pagod ka na, kailangan mong magpahinga. Sasamahan kitang umuwi. Tayo. Uwi na tayo para magpahinga. Aray, ang sakit. Ano nangyari? Nakabit ang buhok ko. Sandali lang, ako na ang mag-aayos. CJ, Tulong! Bilisan mo, tanggalin mo na. Yun. Natanggal na. Ano-ano ang gagawin mo? ako may isang napakahalagang bagay na kailangan mong samahan ako. Ako may isang handaan bukas na kailangan mong samahan akong dumalo. Ha? Naintindihan ko na. Ano ang iniisip mo? Wala naman. Kasi hindi pa ako nakakadalo ng handaan kailanman. Magpahinga ka ng maaga. Susunduin kita bukas. CJ, Binata ng pamilya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oo nga pala, ang party bukas. Handang-handa na ang lahat. Mabuti. Bukas ko na ipapahayag ng harapan. Vanessa, bilang biyuda ng pamilya Lee, hindi ko nahahayaang apihin siya ng sinuman. bakit hindi pa dumarating si Yanting? May isang tao na napakahalaga sa akin na darating ngayon. Nasa party. Narinig mo na ba? Ipapahayag daw ni Boasting ang kanyang kasintahan sa party. Sino kaya? Ako ba ang sinasabi niya? Hindi ba't sinundo na siya ni Boasting? Sabi sa ibang bansa daw nakatira. Prinsesa kaya ng ibang bansa. Nakatira sa ibang bansa. Prinsesa. Yan ba? Ang taong napakahalaga sa kanya? Ano naman ako? Shen King Suan, tanggapin mo na ang katotohanan. Nasa iyong lahat ng ito ngayon dahil lang sa aksidenteng pagbubuntis mo. Prinsipe ng Maynila, paano siya magkakagusto sa'yo? Shen King Suan. Nandito ka pa pala. Sukeksin, ano ang gusto mo? Babay, dapat ako na ang kasama ni Kuya Yanting. Ikaw ang humarang, sinira mo ang aming kasunduan. Tapos ngayon, tatanungin mo pa kung anong gusto ko. Paumanhin. Pero hindi ko sinasadya. Wala akong ibang mapuntahan. Kaya sa kanya lang ako lumapit. Ikaw ang gumamit ng panggagaway kay Kuya Yanting. Kaya niya ako iniwan. Putang ina mo. Wala. Hindi ako. Huwag kang magsinungaling.
Nakasuot na pa ng damit na espesyal na ginawa para sa biyuda ng pamilya Lee. Ha, sayang lang. Ang damit na ito, nagkakahalaga ng 10 milyon. Isa lang ang totoo. Ibinigay na sa akin ni Lola Matriarca. Ito ang suot ko. Yung suot niya. Parehong-pareho. Paano nangyari yan? Pek, nakasuot ng peking damit, nagpapasikat. Hubarin mo yan. Hindi ito pek. Ibinigay ito sa akin ni Lola. Tumahimik ka. Hamak na babae. Paano ka matitipuhan ni Lola? Hubarin mo na yan. Ngayon din. Pero ito talaga ang ibigay ni Lola. Bitawan mo ako. Huwag mong sisirain ang damit ko. Hubarin mo yan. Aray, Nang akik ka ng lalaki ko, sinira mo ang plano ko. Ngayon pa lang, babakbakin ko ang balat mo at sisirain ko ang mukha mo. Sukeksin, ano ba ang gusto mong gawin? Hindi ba't sobrang minamahal mo ang damit na to? Kaya, gagawin ko itong, kasing walang kwentang tulad mo. Ganyan-ganyan ka sa akin. Hindi ka pala lampasin ni Yanting. Wala nang magliligtas sa'yo ngayon, yanting man. Babae, tandaan mo to. Ang angkan prinsip, hindi mo pwedeng pangarapin. Sino ang nakikialam? Nakikilala mo ba kung sino ako? At Lina, bakit ka nandito? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Salamat. Ang ganda-gandang dalaga, bakit naging kawawang biktima? Ang bait-bait naman ng ate. Sukeksin, bakit mo siya inaapi? Nakasuot siya ng peking damit, nagkataon pa kami. Pinapagalitan ko lang. May problema ba? Pek, alin sa mga mata mo ang nakakita? Napeke ang suot niya. Ikaw itong suot mo. Ang peking pek. Ano ba? Ang gown na ito ay regalo sa akin ni Lola Matriarca. Ito ang simbolo ng katayuan bilang biyuda ng pamilya Lee. Paano magiging pek yan? Baka hindi makilala ng iba, pero hindi ako kasama sa'yo. Kung peke ang sabi ko, peke nga yan. Anong karapatan mo para sabihin yan? Dahil ako ang nagdisenyo ng gown na yan. Ano? Siya ang nagdisenyo nito. Akala mo ba, kapag nakasuot ka ng parehong damit, magiging biyuda ng pamilya Lee ka na? Kawawang clone ka. Hindi kaya siya na iyon? Yung taong napakahalaga kay Yanting. Yung sinasabi ni Lola na may hawak sa angkanli. Ang ganda at eleganting niya. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang akong hamak na clone. Sige, kahit na pek. Ano naman? Anong kasalanan ko? Isang hamak na tao lang siya. Anong karapatan niyang isuot yon? Ako lang ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Bosting. Tumayo sa tabi ko. Hindi mo nga karapat-dapat. Yanting. Ayos ka lang ba? Yanting, okay lang ako. Bakit ang bagal mo? Na-miss mo ang isang magandang eksena. Siya ba ang sinundo ni Yanting? Yanting, hindi mo ba siya ipapakilala ng maayos? Siya. Pasensya na. Kung ako ang nakakasagabal, aalis na ako. Nagkakamali ka yata. Kinsuan. Ang tanga-tanga mo talaga. Pasensya na. Alam kong hindi ako karapat-dapat para kay Yanting. Nasira ko pa ang damit na ginawa mo. Huwag kang umiyak. Ang damit na ito ay para sa magiging asawa ng kapatid ko. Ngayon, nakita ko na ang may-ari nito. At ang ganda ng pagkakasuot mo. Ibig sabihin, ikaw si Yanting ay itinadhana. Future sister-in-law. Hindi mo siya asawa? Akala ko kasi. Ano ba ang nasa isip mo, Hija? Pinsan ko yan. Nagselos ang munting buntis kong asawa. Yemi, sige na. Sana nagpanggap pa ako para lalong lumalim ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Ate, huwag mo na siyang lokohin. Ipapakilala ko ng maayos. Ako si Lina, insan ni Yanting. Kumusta? Ikinagagala kong makilala ka. Nakita ko pa siya noong nakadiaper pa siya. 8. Pasensya na. Nagkamali ako. Akala ko. May relasyon kayo. Mahalaga siya, pero hindi para sunduin ko. May iba akong sinundo. Isang matanda. Isang napakahalagang tao. Makikilala mo siya mamaya. Matanda. May gagawin pa ako.
Mauna na ako. Mag-enjoy kayo. CJ. Ito ay sa akin. Sukeksin. Ihahayag ko ang nobya ko, tumigil ka sa ingay. Inaapi mo si King Suan, ano ba ang gusto mo? Lianting, dapat mong maintindihan. Ako ang iyong kasintahan mula pagkabata. Ano ba ang halaga ng babaeng ito? Isang babaeng naghahangad lamang ng pera at kapangyarihan. Isang puta na umakyat sa iyong kama para sa pansariling interes. Ang taong akin, hindi mo pwedeng apihin. Mga tauhan, ilabas ninyo siya. Huwag mo akong hawakan, Lianting. Paano mo magagawa ito sa akin? Puta, dahil sa'yo lahat ito, gagapangin ko ang mukha mo ngayon. Puta, gagapangin ko ang mukha mo. Lianting, ikaw ay nanghamak sa aming angkansu. Inapi mo ang aking anak na babae. Katay, Anak, ayos ka lang ba? katay. Lianting, iginagalang ko ang angkanli. Bilang pangunahing pamilya sa Maynila, kaya't ako'y laging nagtitiis. Ipinagkatiwala ko pa sa iyo ang aking anak, ngunit ikaw, hindi ba? Narapat na bigyan mo ako ng paliwanag? Anong paliwanag ang gusto mo? Ang angkansu sa lahat ng paraan. Naghangad ng kasal sa angkanli, hindi ba't para lamang sa kapakinabangan? Ano? Ngayon, ikaw pa ang biktima? Kuya Yanting, ang pagmamahal ko sa'yo ay tunay. Kaya't inilagay mo ako sa droga. Kaya't ikaw ay, nang api na walang pakundangan kay King Suan. Lianting, para lang sa isang hamak na babaeng ito, tinapakan mo ang dangal ng angkanso sa puti. Ginawa mo kaming katatawanan ng buong Maynila. Ang utang na ito, ayusin natin ng maayos. Aniwan ay iginagalang kita bilang posting. Ngunit dahil sa kanya, wala kang iniwang paggalang. At pinalayas mo kami. Hindi ba dapat ito rin ay pag-usapan? Mabuti. Paano ninyo gustong pag-usapan? Iwanan mo ang putang ito. Ibigay mo siya sa amin para pagbayaran. Ibigay mo siya sa amin. Kung hindi, lalapastanganin mo ang dangal ng mga pangunahing angkan. Masyado ninyong pinahalagahan ang mga paunahing angkan. Sa paningin ko, hindi sila katumbas ng isang hibla ng buhok niya. Para sa isang babae, ipinagwawalang bahala mo ang dangal ng mga angkan. Paano mapapasunod ng angkanli ang iba kung hindi matatag ang angkanli? Sa tuktok ng Maynila, magbitiw ka. Susuportahan ko ang angkansu. Lianting, hindi mo inaasahan, di ba? Na darating ang pag-aaklas ng napakaraming pangunahing angkan. At lahat ng ito ay dahil sa putang ito. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Ako ang magsusorry. Pakiusap, huwag ninyo siyang guluhin, okay lang ba? Sorry, dahil sa iyo, napakaraming pamilyang elite ang nasaktan. Kahit lumuhod ka sa harap ko ngayon, huli na ang lahat. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kayong mga tao, isinusumbong ninyo ang kasalanan sa isang batang babae. Nakakatawa talaga. Lianting, huling tanong ko na ito sa iyo. Dahil lang sa isang hamak na babaeng ito, kakalabanin mo ba kaming lahat ng mga angkan? Siya ang aking nobya. Sa kanyang tiyan, ay ang dugo ng angkanli. Sino mang humawak sa kanyang isang buhok, papanawin ko siya sa Maynila. Ang galing ng romantiko. Mas mahal ang babae kaysa sa kapangyarihan. Kung ganun, bumaba na kayo sa pwesto bilang numero 1 sa Maynila. Matagal na tayong naghihirap sa angkanli. Magkaisa tayo. Ibagsak ang angkanli ng tuluyan. Ang pamilya Pan. Ang pamilya'y Magkakasama kaming puputulin ang lahat ng pagmasali. gusto nilang ay blacklist ang angkanli ng tuluyan. Pamilya Suna ang maghahari sa Maynila. Yanting, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Payaso lang sila. Ay hindi pa nila kayang pantayan. Ganito na ang sitwasyon. Nagmamatigas ka pa? Ang angkanli ay naging numero 1 angkan sa Maynila. Dahil sa koneksyon ni Lolo Lee. Pero si Lolo, matagal na siyang hindi nagpapakita. Buhay pa ba siya? Hindi natin alam. Ikaw lang, isang batang walang alam, ang magpapatatag sa pwesto. Bilang numero 1 sa Maynila? Kami, ang maming angkan, ay nagkaisa na para labanan ang angkanli. Angkanli man, matatalo kayo. Lianting, kung iwanan mo ang babaeng ito ngayon, maaring maawa ang pamilya Suat. Hindi kayo lubusang masira. Huwag mag-alala, nandito ako. Hindi ko hayaang maapi kayo. Inaapi ka at ang bata. Kung ganon, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Mga tauhan, hulihin ninyo ang babaeng itong sanhi ng kaguluhan. Dumating na ang dakilang lolo ng angkanli. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang manugang ko? Siya Juan ay ang opisyal na kinikilalang manugang ng aming angkanli. Paano ninyo siya nahusgahan? Buhay pa pala ang dakilang lolo ng angkanli? Lolo, dumating na po kayo. Magaling ang ginawa mo. Ito ba ang babaeng palaging binabanggit ni Yanting? Ang manugang? Mabuti, mabuti. Buhay ka pa pala, dakilang lolo ng Lee? Akala mo, pagpatay na ako, magagawa mo na ang gusto mo sa angkanli? Hindi po. Hindi ko po kaya. Si Yanting po. Si Yanting ang may kasalanan. Grabe ang ginawa niya.
dahil lang sa isang babae. Nyurakan niya ang dangal ng ating mga pamilyang may pangalan. Katay, Ikaw, hindi mo magawa. Si Yanting ang itinalaga kong tagapagmana. Si King Chuan ang opisyal na kinikilalang biyuda ng Angkanli. Ang pagtatangka mong patalsikin sila ay pagtataksil mismo sa akin. Dakilang lolo, nagkamali po ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Katay, Ano ba ang Angkansu? Sinalanta ninyo ang Angkanli nang wala ako. Gusto ninyong maging numero 1 sa Manila? Kaapat dapat ba kayo? Nagkamali po kami. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. ang Angkanli ang mananatiling numero 1 sa Manila. Simula ngayon, amin pong kikilalanin si Bosting bilang aming pinuno at si Shen Kingsuan bilang aming biyuda. Ngayon pa kayo nagsorry. Huli na. King Suan, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ikaw ang bahala. Ako, Naaawa ka ba? hindi. Iniisip ko lang wala naman silang ginawang tunay na masama. Siguro hayaan na lang natin. CJ, susunod ako sa gusto mo. Narinig ninyo? Mabait ang puso ng aming King Suan. Kaya palalampasin niya kayo. Salamat, biyuda. Dakilang lolo, patawarin ninyo ako. Mula ngayon, sundin ko po si binata ng pamilya at ang biyuda. Patawarin ninyo po ako. Tatay, salamat, biyuda. Pwede kang makatakas sa kamatayan, pero sa parusa, hindi. Mula ngayon, ang Angkanli ay maglalagay ng global ban sa mga pamilya ng Meng, Lin, Pan, Son, at Su. Lahat ng nakikipagtulungan sa kanila. Kailangang putulin ang lahat ng ugnayan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, handa na kayong hapin ang parusa ng Angkanli. Sage, Sage. Tapos na ang pamilya namin, ang Su. Palayasin niyo sila. Shen Kingsuan, maghintay ka lang. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Lolo. Si King Suan po ito. Magandang araw po, Lolo. Mabuti. Mabait, maalaga, perpekto para sa pamilya at negosyo. Mula ngayon, ikaw na ang biyuda ng Angkanli. Eldenag, Hayop ka talaga. Pinapahiya mo na naman si Kingsuan. Pag-uwi natin, pag-usapan natin to. hindi po, Lola. Mabuti naman po si Kuya Yanting sa akin. Napakabait na bata. Nag-aalala na nga sa'yo. Dala-dala mo ang gintong supling ng Angkanli. Kung sasaktan ka niya, palalayasin ko siya at ibibigay ko ang lahat ng ari-arian sa'yo. Hindi po mangyayari yon. Salamat po, Lolo. Ako, si Lianting ay pinapahayag sa buong mundo. Si Shen King Suan ang aking nobya. Huwag saktan siya. Shen King Suan. Alam ko, maikli pa lang ang panahon nating magkakilala. Nahulog na ang puso ko sa'yo. Sa bawat araw na daraan, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal, proteksyon at pag-aalaga sa'yo. Shen King Suan, Nandito ako. papakasalan mo ba ako? Naku, hindi ba ito ang luhang bituin? Kagabi lang ito inilabas sa global auction. Nabili ito ng isang misteryosong bidder sa halagang 470 milyon. Sino pa bang misteryosong bidder kundi si Bosting? Ang laki talaga ng ginastos ni Bosting. Papakasalan kita. Mahal kita. King Suan, bakit ka nandito? Para sa kailangan ka na. Hinahanap kita. Gabi na, oras na para magpahinga. Umuwi ka muna, okay? Tapusin ko lang ito. Susunod na ako sa'yo. Ayoko. Sabay tayong uwi. Pagod ka na, no? Magmamasahe ako sa'yo. CJ. Ang galing mo. Siyempre, asawa ko kasi. Ang sarap. Hay! Ingat, baka maapektuhan ang bata. Ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko ay ang pagpapakasal sa'yo. Ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko ay ang ikasal sa'yo. At
At Zhang, hindi ba umuwi si Binata ng pamilya kagabi? Tanong pa ba yan? Buntis na si Biyuda. Hindi pwede yung ganoon. Paano kaya siya nagpapakalma? Paano kaya nagagawa ng paraan ni Binata? Marami akong nanayinig. Yung ibang lalaki kapag buntis ang asawa, nadadala sa tukso. Maraming nagloloko habang buntis ang misis. Totoo yan. Magandang umaga, Biyuda. Hindi pa ba umuwi si Yanting? Biyuda, mukhang sa opisina po siya natulog kagabi. Nagpuyat na naman. Paano na ang katawan niya sa ganoon? Sige, magluluto ako ng sopas na manok at dadalhin ko sa kanya sa opisina. Gabby, kinabahan ako. Hoy, Xiaofu. Binata ng pamilya, ginawan ka ng sabaw ng biyuda kanina pa umaga. At personal niya itong dinala sa iyo. Sige, alam ko na. Ito ba ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa'yo? Bakit hindi ko siya nakilala ng mas maaga? Kinsuan, nandito ka na. Ano yan? Ang sikreto-sikreto mo. May sorpresa ka ba para sa akin? Hindi ko inaasahang ganito kakagaling sa bahay. Ang sarap ng luto mo. Shen King-san. Anong karapatan mo para makuha si Yanting? Ang lalaking tulad niya, dapat ay akin. Mahal ko. Ba't ang lambing mo ngayon? Lanan. Mali. Sukeksen. Yanting, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Gusto kitang tulungan. Sukeksen, lumayas ka. Ayokong makita ang mukha mo habang buhay. Kinsuan, tibayan mo. Hindi kita pababayaan. Bossing, wala rin po kayong magagawa kung papasok kayo sa operativo. Hintayin na lang po ninyo sa labas. Ano mang paraan, kailangan mong iligtas ang asawa ko. Huwag siyang pabayaan. Iligtas ang bata. Ang ina. Iligtas ang ina. Gagawin namin ang lahat na makakaya. Iligtas ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, Bossing, magiging maayos lang ang biyuda. Kumusta na si King Swan? Nasa operating room na po ang biyuda. Magiging maayos lang po yan. Doktor, Ano na ang kalagayan? Binati ko kayo, binata at lola. Isang binata at Rina ang pinanganak. Kinsuan. Ligtas at maayos din po ang biyuda. mabuti naman. Kinsuan, pasensya na. Kung palagi sana ako. Nasa tabi mo, hindi ka sana na aksidente. Kasalanan ko ang lahat. Lianting, Anong tawag mo sa akin? huwag humingi ng tawad. Ngayong ipinanganak na ang mga bata. Dapat na rin akong umalis. Umalis? Kinsuan, alam kong galit ka sa akin. Pero, Galit sa iyo.
Wala akong karapatang magalit. Sa hinaharap, hayaan mo na lang sila. Eh bakit ka alis? Ang pagkikita natin, isang aksidente lang talaga yun. Ngayong ipinanganak na ang bata, tapos na rin ang misyon ko. Sa buong panahong iyon, wala ba talagang pag-ibig na naramdaman mo para sa akin? Ang pinakamahalaga mong gawin ngayon ay magpagaling. Pag-usapan natin ang iba pang bagay paglabas mo na sa ospital. King Suan, Lola, nahirapan ka. gusto ko sanang yakapin ang aking mga anak. Hindi pwede. Mahina ka pa, sabi ng doktor. Huwag mapagod. Ganun pala. Ang dalawa kong anak, mapapasa ang kanli na talaga. Paglabas mo sa ospital, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Yan ma'am. Kasama na ang kalayaang hinahangad mo. Siyafu, ito, maghanda ka ng isang mansion para kay King Suan. Ano bang ngayon? Ganito na ba kabilis itataboy mo na ako? Shen King Swan, kaysa hintayin ko pang sabihin nila, mas mabuting umalis na ako ng kusa. Sana'y magustuhan mo itong munting alay. At manatili ka, King Suan. Naniniwala ako, biyuda, maunawaan mo ang hangarin niya. Paalam na, mga anak. Hindi dahil ayaw ko kayo, kundi dahil hindi ako kabilang dito. Paalam na, Lianting. Shen Xiao, huwag mo na akong hinga ng pera. Wala akong pera. At saka, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ate, hindi ako nandito para humingi ng pera. Ano naman ang gusto mo? Si nanay, malapit nang mawala si nanay. Ano ang ibig mong sabihin ng malapit ng mawala? Matagal na siyang may malubhang sakit. Hindi mo lang alam dahil bihira ka umuwi. Himala na nga na umabot siya hanggang ngayon. Gusto kanyang makita bago siya mawala para humingi ng tawad ng haapan. Pwede ba? CJ, tara na. King Suan, nakauwi ka na. Huwag kang babanat. Manatili ka na lang dyan. Ito ang parusa sa amin. Tapos na yon. Huwag mo nang banggitin pa. Shen Xiao, narito ang kaunting pera ko. Gamitin mo para sa gamot ni tita. Baka sakaling gumaling pa siya. King Suan, paano ko matatanggap ang pera mo? Ikaw, Putang ina, ang gusto ko ay higit pa dito. King Xian, pag-usapan natin ito, okay? King Suan, Xiaofu, ihanda mo ang kotse ngayon din. Pupunta ako kay King Suan. Bosting, baka lumabas lang ang biyuda para magpahangin. Babalik din yan mamaya. Siguradong ayaw niyang. Gumawa ka ng malaking eksena para hanapin siya. CJ, sabihin mo agad sa akin pagbalik niya. Sig. Yanting. Tia. Shen Xiao. Ano ba ang gusto ninyo? Siyempre, pera. Yun lang ang meron ako at naibigay ko na sa inyo. Yun lang? Niloloko mo ba ako? Biyuda ng angkanli ka.
Yun lang ang meron? Alam niyo lang na pumasok ako sa angkanli, pero hindi niyo alam na. Ginawa lang akong kasangkapan para magkaanak. At sa paningin nila, baka nga hindi ako katumbas kahit ng kaunti. Kung hindi kita papahirapan, hindi ka magsasabi ng totoo. Ano ang gagawin mo? Tumawag ka kay Lianting. Bilis. Sabihin mo gusto mong maghiwalay. Papadalhan ka niya ng 30 bilyon. 30 bilyon? Nababaliw ka na ba? Ako ang nababaliw. Ako na naghirap. Nagpalaki ako sa kanya ng ilang dekada. 30 bilyon lang ang hinihingi ko. Ang laki ba nun? Kahit ibenta ninyo ako, hindi ako abot sa ganoong halaga. Sa paningin nila, baka wala akong halaga. Kung ganun, huwag mo na akong sisihin kung di ko napapansinin ang relasyon nating magkapatid. Ano nang gagawin mo? Huwag. Pakawalan mo ko. Kung di ko makikita ngayon ang 300 bilyon, di ka makakaalis dito ng buhay. Ano nang gagawin mo? Huling tanong ko na to sa'yo. Tatawag ka ba o hindi? Kahit tumawag ako. Sa paningin ni Lianting, di ako katumbas ng 300 bilyon. Di ba nagpahangin lang siya? Lumayas siya sa bahay. Gusto ko nang malaman kung nasaan ang biyuda. Walang halaga. E di mamatay ka na. Huwag. Xiaofu, bilisan mo pa. Pakawalan mo ko. Huwag. Yanting, Ayos ka lang. Xiaofu, silang dalawa. Bahala ka na. Sige. Ayong dalawa yung nambuli sa biyuda, di ba? Malaking pagkakamali. Kinsuan, uwi na tayo. ako, bakit pa ako uwi? Kayo, di ba gusto niyo lang ang bata? Kailan ko sinabi yon? Narinig ko lahat nung araw na yon. Pinag-uusapan nyo. Kung magkano ang ibabayad sa akin. Biyuda, yung bahay at 500 milyon po ba ang tinutukoy nyo? Biyuda, mali po talaga ang pagkakaintindi ninyo sa binata ng pamilya ngayon. Mali. Napakalaking pagkakamali. Yun ang pulang sobre na bigay ko sa'yo, Apo. Nag-overthink ka lang. At saka, di mo ba nakita? Kung gaano nag-alala si Yanting nang malaman niyang lumayas ka. Sobra siyang nag-alala sa'yo. Talaga? Kinsuan, sinabi ko na sa'yo, mahal kita. Di ka lang ina ng anak ko. Una sa lahat, asawa kita. Yemem, Uwi tayo at magpapakasal tayo ng maayos. sabay na natin ang binyag at kasal. Sige, magandang ginang, ihahanda ko na po ito. Sage, Di ka ba nasaktan? Marahil ang pagkikita natin ay aksidente lamang. Ngunit sisiguraduhin kong ang kaligayahan mo sa buhay ay magiging tiyak na.